Nako. Hey guys, what's up? It's Jonathan Narbuda and you're watching I Love Tansyong TV, a channel that highlights and celebrates the beauty of life. If you are new to this channel, consider subscribing. Click the subscribe button at yung bell notification na katabi naman ito para ma-notified kayo moving forward sa mga upcoming uploads ko. If you're using our social media like Twitter, Facebook, and Instagram, please follow me. It's at I Love Tansyong and visit my blog. It's www.ilovetansyong dahil may mga videos ako doon na hindi nakarating dito sa ating channel, doon ko siya nilalagay. Today guys, it's going to be a sit-down vlog plus i-insert clip ko dahil may mga footages ako na kasasama sa kwento ko ngayon. So, bumili ako last time ng LED strip para ilagay natin sa ating kesame. Medyo mahal siya kasi nga heavy duty, quality yung nabili natin, talagang pang kahit sa tubig, hindi siya nababasa, pang outside siya. So, heavy duty talaga. Worth it naman yung price. Wala naman akong remorse doon sa kanyang quality tsaka yung price mismo. Kaya, hindi na ako nang hinayang. So, eto na ngayon. So nung in-install ko siya, bumili pa ako ng ganito dahil matibay daw tong ganito na green na double-sided tape. Kinabit ko siya. Kinabit na din. Nag-DIY talaga ako ng todo-todo. So talagang ako mismo yung umakyat dyan. So initially, ang plano ko dapat ay ipapa-install ko siya kay Kuya Ju na isa sa mga admin utility worker namin dito. Bibigyan ko na lang siya ng pera. Ipapa-install ko siya. And then I just found out nga, okay naman pala tong ako na lang kahit paano at least. Iba kasi pag ikaw yung mismong gumagawa ng sarili mong sa loob ng bahay dahil parang oh my god, isa ka part ka doon sa item na yun, isa ka sa mga gumagawa. So sabi ko, ako na lang muna ang gumawa. So talagang inakyat-akyat ko siya, tinudo-todo ko talaga ng bonggang-bongga ng pag-akyat. Talagang naku, nilagnat pa ako noon dahil sa kaka-install ko talaga ng todo-todo. Kaso nga lang, ang problema, gumanda siya. Okay, umokay yung itsura niya ha, pero I found a few locations for IYA near you. oh, see? So, ganyan itsura niya. Pwede gawin kahit anong kulay yan. So, maganda sana. Kaso, siguro mga after 1 week, may naririnig ako, tumutunog-tunog. Sabi ko, hala, anong nangyari? So, yung isa sa mga corner, yung natatanggal siya. Tapos sabi ko, hala, patay. So, inaakyat ko. Tapos pinipindot-pindot kong ganon. Bumabalik naman siya. Pero kasi, napapansin ko yung LED strip, umiinit siya. Dahil nga, light nga naman siya, diba? So, any bumbilya na ginagamit nyo, talagang nag-iinit talaga siya. So, sabi ko, hala, dahil nga, direct siya doon sa LED strip, doon sa plastic. Pag nag-iinit yung plastic na pinadidikitan, natutunaw yung mga adhesive, yung pandikit dito. So, ang bigat niyan, ang bigat ng buong ang bigat ng, 'di ba, nakita niyo yung buong bilog 'yon. So, pag i-distribute, mabigat pa rin siya. So, pag nabumagsak yung isang corner, sunod-sunod na siya. So, parang sabi ko, oh my God, parang nang hinayang. Kasi, mga 4 yata na ganito or 6 yata ganito binili ko. Mahal pa naman ng ganito, 70 pesos. So, sa hardware ko pa siya binili. Sabi, akala ko naman, sobrang tibay niya. So, hindi pala pwede dahil pag nag-init, nalulusaw yung adhesive niya. So, sabi ko, oh my God, ano kayang gagawin? So, kumontak ako ng contractor. So, sabi ko sa contractor, ganito yung gagawin ko. Pwede na natin itong gawin siyang cove light. O di naman kaya, drop-down ceiling, tapos doon natin ikakabit yung ating LED light. So, nag-quote siya na ang mga product na ang mga item na gagamitin, parang umaabot siya ng 40,000. Ano pa lang yun ha, material pa lang yun, wala pa yung cost doon. So, ang cost mga nasa 30,000 yata something. Sabi ko, labat ang mahal kasi nga daw, is scaffolding pa daw niya yun. Parang may scaffolding daw siyang gagawin. So, magrerenta pa siya ng scaffolding. So, i-install daw ng ganyan. Gumawa na kami ng plano, ng budget, ng material na gagamitin. Sabi pa nga niya sa akin na ako na lang ang magka-canvas ng mga gamit, which is in the middle of the pandemic naman, paano ako makapag-canvas ng mga hardware? So sabi ko, paano kaya to? At the same time, scarce of resources din, wala din akong ganong kalaking amount na kaya kong ilabas ngayon para lang maipakabit yung kisame sa taas, yung cove light ba or yung drop-down ceiling. So parang, oh my God, paano ko to gagawin? Ang todo-todo. So sabi ko, pending muna tayo. Meron na kaming design, nagdo-drawing na kami. Sabi ko, papalagyan ko pa ng parang
chandelier na appropriate lang sa laki. Kasi may nakita akong chandelier doon sa Pioneer. Ang ganda, parang pang maliit lang talaga siya ng condo na chandelier. Tapos papalagyan ko siya ng pin light at saka yung itong binili kong LED light para magmukhang yung atmosphere mas maganda, medyo homey, hotel-like yung feeling. Yun yung sabi kong ipapagawa sa kanya. Tapos kisame, yung drop down ba or cove light kung ano nung. Pero ang bala kasi namin is drop down na lang para pwedeng lagyan. Tapos smart siya. So pwede ko siyang sabihin na turn on the chandelier or di naman kaya okay turn on the pin light, okay turn on the ambient light. So may mga ganong iniisip na ako. So overall, alam ko naman kung paano i-set up yung mga smart gadget na mga smart lights and everything. Pinhole lang at saka yung mga smart na socket. Mismo kisame na lang ipapakabit. Sobrang mahal niya, girl. Sabi ko, stop muna tayo, kuya, ha. Wag muna kasi wala pa kasi yung pera. Mukhang okay naman dahil scaffolding nga siya. So kailangan ko ng idea dahil at least pag lumabas ako, at least alam ko, di ba, kung magkano talaga yung mga ranges na ganyan. So yun, pagdating ng araw, natanggal na siya lahat. Sobrang natanggal na. So, nabuisit na ako. Binakbak ko na lahat. Pati yung mga pintura na pinagkabitan, medyo pumangit nga eh. Dahil nagkaroon ng mga latak. Ayun o, sobrang pangit niya. So, tinabi ko lang siya doon sa dulo. Kaya napapansin nyo pag nag-vlog ako, sobrang light yung taas ng aparador. Dahil doon ko tinambak yung LED strip. So, lately, sabi ko, oh my God, paano ko kaya to gawan ng DIY? So, sabi ko, gusto kasi siyang gamitin talaga na temporary. At least kahit wala pa man lang yung kisame na ipapakabit natin na cove light or drop down ceiling, at least magagamit na natin. So, bumili ako ng mga adhesive na mga ididikit. Ganito. Marami to, 25 piraso. 50-50 isa. So, naka 350 din ako. Kasi, di ba, alam niyo naman na natanggal yung LED light. Tingnan mo naman yung LED light ko, di ba? Parang hindi ko magamit-gamit. So, para magamit ko siya, kailangan kong magpakabit ng kisame. Eh, mahal pa, hindi ko pa kaya. Kaya, gagawan ko muna ng paraan ito kasi alam ko matibay ito eh. So, itatry natin itong matatanggal ba. Kung hindi, eh, di wow. Yun, dinikit ko siya. So, ngayon, ikakabit naman natin itong mga ganito. Kahoy yung yan. Adhesive din siya, pero kahoy. Pero maganda to dahil hindi lumalapat yung mismong LED. So, hindi matutunaw yung adhesive dahil merong metal. Doon ko sa metal ikakabit. So, Yung sasabit ko lang na ganun, hindi siya mismo yung lalagyan ng adhesive. So, hindi natatouch yung adhesive at saka yung likod ng strip. So, hindi nag-iinit. So, hindi siya natatanggal. So far, maganda naman yung kinalabasan niya. At temporary lang yung gagawin natin ngayon. Sobrang temporary lang talaga. So, at least kahit papano, nagagamit ko siya. So, ayun. So, yun lang naman. Medyo may plano na tayo. Budget na lang ang kulang. So, hopefully, pag-iipunan natin yan. Dahil nga, gusto ko rin na mas mapaganda. Paunti-unti lang naman. Hindi naman kailangan biglaan eh. Kasi nga, sabi ko nga, pinacoat ko din yung kusina, diba? So, yung mini kitchen natin, yung micro kitchen natin. So, sabi ko, paunti-unti na lang muna kasi hindi pa naman siya kailangan talaga gamitin. Naisipan ko lang mapakabit ng drop-down ceiling dahil nga sa binili ko na LED light para magamit. But for the meantime kasi, medyo kumakabit-kabit naman siya. Ayun o, yan yung nangyari sa kanya. O, diba? So, medyo umokay naman siya. Medyo mapakurtina nga lang, may paganon-ganon siya. Pero pwede na siya. So, pansamantala muna, guys. Ganyan muna ang itsura niya, medyo kumabit naman kaysa nakatambak lang siya doon sa gilid tulad ng dati. So ngayon medyo okay naman, may mga ganyan-ganyan lang na siwang, pero that's fine. Basta nakakabit na siya sa buong kwarto para visually pleasing na siya or para maganda siya tingnan. So ayan, pwedeng green, at least yung atmosphere ng kwarto na iiba na siya, like red, like green, ayan, pwedeng. So maganda na siya kaysa sa wala, kahit pa paano. So, there guys, at sana nagustuhan nyo itong bagong kulay, ayan. So,
Well, nakaplano na rin naman to. Kasama na to sa plano na papalagyan natin ng drop-down ceiling or cove light dyan. Yan yung ipapa-install natin. Kaso, wala pa ngang budget para sa kisame. So, pansamantala muna natin gamitin yung mga yan. Yung nasa gilid para kahit papaano, magagamit natin yung light at hindi natatambak doon sa gilid tulad nung dati. So, at least ngayon, pwede ko na siyang gamitin pang vlog like green or violet or yan, tapos ganyan, kahit anong kulay pwede. So there, so at least kahit pa paano mapapagtsatsagaan natin siya. So imagine niyo na lang guys kung na-install na yan sa kisame, diba? So parang ang ganda niya tingnan. Kaso yan lang muna siya. At least dumikit siya kahit papaano. May mga parang pakurtina nga lang siya. So, titingnan natin. Turn on ambient light. Sure, turning on the party light. So yun. Kung titingnan nyo guys, medyo okay naman yung itsura niya, diba? So medyo may atmosphere na pag ginanon, diba? Hindi na masyadong ano natin yung kurtina. So, medyo, diba? Medyo, kahit pa paano, umukay, medyo, hindi lang siya maganda tingnan dahil nga kita yung LED. Dahil nga, diba? Kitang-kita yung LED. Kaya nga itatago natin siya kapag na-installan na ng kisame or drop-down ceiling. Pero, kung ngayon, temporary lang naman, hindi na siya pangit tingnan, diba? Gumaganda na siya So, pwede natin iba-ibahin kulay yan. So, ginagamit ko na yan kung halimbawa gusto ko ng green or something, ganyan. So, there. So, sana yun lang naman ang update ko ngayon, guys. Thank you so much for watching. This has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Bye!